Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, January 29, 2026. Ako si Barbie Mula at ito ang balitang A to Z. foreign passport ni Saldico, ipapa-red flag. Dating kongresista nagtungo rin sa Sweden. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred. Unconstitutionality na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ipinagtibay ng Supreme Court. Bayan muna, nakahandang mag-file ng panibagong impeachment complaint sa February 6. Sa palakasan, Filipino Olympic pole vaulter na si EJ Obiena naka-gold medal sa international meet sa Germany. Sa ibayong balita, eroplano sa Colombia bumagsak. Lahat ng 15 pasahero nasawi. Sa balitang showbiz, Rian Ramos at Michelle D inakusahan ng driver at personal assistant ng torture at illegal detention. Ano na lang ba ang natira? At Closet Bazaar ng pre-love outfits ni Kim Chiu sold out. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi lamang sa bansang Portugal nag-iikot ang puganteng ex-congressman na si Zaldico dahil lumalabas ang impormasyong nagtungo rin siya sa Sweden. Kaya ayon kay Interior Secretary John-Vic Remulla, ipapa-red flag na ng ahensya ang foreign passport ni Ko para mapigilan ang kanyang paglabas-masok sa mga bansa sa Europa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. More than a congressman, more than a businessman, he was a criminal. Paikot-ikot sa bansang Portugal si ex-congressman Saldico ayon sa impormasyon ni Interior Secretary John-Vic Remulla. Kaya ayon sa kalihim, kikilos na ang ahensya para mapigilan si Ko sa paggamit sa kanyang foreign passport sa pagtatago sa Europa. But now we're gonna go harder na i-red flag namin yung foreign passport niya. Pinukuha namin yung kopya ng passport and then we're gonna put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal at kung lumabas man, mahuli natin. Kinumpirma ni Remulla na makikipag-ugnayan din siya sa mga otoridad ng bansang Sweden kung saan nagtungo rin si Ko ngayong buwan. In fact, I'm leaving tonight. I'm gonna be making some coordination calls. So maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano mangyayari. Batay sa records, nagtungo si Ko sa Sweden para magpanotaryo ng mga dokumento para sa kanyang hiling na restraining order mula sa Korte Suprema laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang investigasyon ng Ombudsman ang nagbigay daan sa paghahain ng kasong graft at plunder laban kay Ko kaugnay sa flood control anomalies. Sa impormasyon namang handa si Ko na makipag-usap sa Philippine authorities, ito ang tugon ng Interior Secretary. Gusto nyo mag-usap, mag-restitute muna siya ng $1 billion papunta sa Philippine government so we can solve the housing problem here. Kasi ninako niya sa tao yun, dapat balik natin sa tao. Base sa impormasyon ng DILG, $100 milyong umano ang tangay-tangay ni Ko nang lumipad sa ibang bansa sa pamamagitan ng cryptocurrency. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nais na ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mag-move on sa mas mahalagang problema sa lipunan matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang desisyon na nagsasabing labag sa saligang batas ang impeachment complaints na inihain sa kanya noong 2025. Sa harap nito, ready naman ang grupong Bayan Muna na i-refile ang impeachment kontra sa bise. Oras na mapaso na ang 1-year ban ng konstitusyon.
It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred. Sarado na ang usapin at dapat nang umusad sa iba pang isyong kinakaharap ng bayan. Yan ang sabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos magbaba ng desisyon ang Korte Suprema na nagsasabing labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment na inahain sa kanya noong nakaraang taon. Matatandaang sinimulan ng Kamara ang impeachment proceeding kontra kay VP Sara noong 2025 dahil sa mga paratang na graft and corruption at umano'y assassination plot laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Pero bago magsimula ang proceeding sa Senado noong Hulyo, ay idineklara ng kataas-taasang hukuman na labag sa saligang batas ang impeachment complaints dahil bawal maghain ng mahigit sa isang impeachment sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Kinilala naman ni House Speaker Faustino Bogie III ang desisyon, habang ang kaalyado ni VP Sara na si Senator Amy Marcos sinabing tagumpay ito ng rule of law. Pero paglilinaw ng Duterte critic na si ML Party List Representative Leila De Lima, hindi ito vindication o pagpapawalang sala kay VP Sara dahil usapin lang anya ng teknikalidad ang naging basehan ng SC sa desisyon. Bagay na sinang-ayunan ng iba pang progresibong grupo. We're going to update the complaint and of course file it again. Sa harap nito, kinumpirma ng Grupong Bayan Muna na nakahanda na silang ihain muli ang impeachment complaint kontra kay Duterte sa sandaling matapos ang one-year ban sa February 6. Samantala, ikinalungkot ni Senate President Vicente Tito Soto ang naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa one-year ban sa Articles of Impeachment na inihain kay VP Sara Duterte. Sa pahayag, sinabi ni Soto na nabago ang konstitusyon sa isang unconstitutional na paraan dahil anya sa overreach ng Korte Suprema o pagganap nito ng lagpas sa sakop ng mandato. At mahihirapan anyang mabaliktad ang epekto ng desisyong ito sa hinaharap. Dagdag ng veteranong mambabatas, isa itong malinaw na panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura. Kaya ngayon anya ay naging imposibleng pangarap na ang impeachment process. Kulong na yan! Pinuri ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang desisyon ni House Majority Leader at kanyang anak na si Sandro Marcos na hindi makiisa sa impeachment proceedings na kinakaharap ng Pangulo. Ayon kay PBBM, tama ang hakbang ng kanyang anak dahil posibleng magkaroon ng bias ang anumang magiging pahayag niya lalo't mag-ama sila. Dagdag ng Presidente, mahalaga na makita ng publiko na patas at maayos ang proseso. Kasalukuyang kinakaharap ni Marcos Jr. ang impeachment complaints na isinampa ngayong buwan kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa pagpasa ng 2025 national budget na may kaduda-dudang insertions. Ang mga ito umano ang nagpondo sa bilyong-bilyong pisong flood control projects na nawawala o kaya ay substandard. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Nananatiling buo ang tiwala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Tourism Secretary Cristina Frasco sa kabilaya ng mga isyong kinakaharap ng sektor ng turismo. Ito'y matapos umugong ang usap-usapan sa business community patungkol sa posibleng pagtanggal kay Frasco habang patuloy na kinakwestiyon ng publiko kung bakit mas mahal ang mga biyahe sa loob ng bansa kumpara sa mga destinasyon sa ibang bansa. Ayon sa Malacanang, mananatili si Frasco at nagtutulungan na ang Department of Transportation at Tourism para mapababa ang presyo ng domestic flights. Bukod naman sa issue sa mataas na gastos ng biyahe, humaharap din sa batiko si Frasco dahil sa paratang na mas itinutulak umano ang sarili niyang brand sa halip na ipromote ang mga tourist destinations sa bansa.
Nakapag-negotiate na po siya at nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po na mababawasan ang presyo lalo-lalo po sa mga sa Siargao flights. Bumagsak sa post-pandemic low na 3% lang ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ika-4 na quarter ng 2025. Sa gitna yan ng epekto ng investigasyon sa korupsyon sa flood control projects at sunod-sunod na malalakas na bagyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas bumagal pa ang gross domestic product o GDP growth mula sa 3.9% noong third quarter. Dahil rito, nagsara sa 4.4% ang kabuuang GDP growth ng 2025 na malayo sa target ng gobyerno. Ito na ang ikatlong sunod na taon na hindi naaabot ng administrasyon Marcos Jr. ang growth target na itinakda sa 5.5 hanggang 6.5% target sana sa taong 2025. Agad napansin ng publiko ang pagpayat umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos maglabas ang Presidential Communications Office ng isang pre-recorded video message kasabay ng pagdiriwang ng PNP Day sa Camp Crame. Sa kabila nito, iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang mga taong sadyang nagpapakalat ng pekeng medical records sa social media hinggil sa umano'y tunay na kalusugan ng presidente at kailangan daw umanong sumailalim sa operasyon ng Pangulo dahil sa diverticulitis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, may mandato ang NBI na kumilos at magsagawa ng investigasyon kahit walang direktang utos mula sa Pangulo, lalo na kung may banta sa kaayusan ng pamahalaan at interes ng publiko. Kinukumpirma naman ng St. Luke's Medical Center ang pribadong ospital na pinagdalahan sa Pangulo noong nakaraang linggo na peke ang medical report na kumalat online. Dapat lang ang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod nito. Hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa selebrasyon ng PNP Day 2026 para pangunahan sana ang paggawad ng parangal sa mga tauhan ng kapulisan at lokal na mga pamahalaan. Dahil rito, kinatawan ni na Executive Secretary Ralph Recto kasama si Interior Secretary John Vic Remulla at House Speaker Faustino Boji D. III ang kanyang presensya sa pagtitipon. Nagpadala naman ng isang video message si PBBM bilang pagbati sa kapulisan, ngunit kapansin-pansin nga ang pagpayat ng Pangulo. Paliwanag naman rito ni Ralph Recto, bunso dito ng halos 3 hanggang 5 araw na sabaw lang ang kinakain ng Pangulo. Gayunpaman, pinapayuhan ng doktor ang presidente na magpahinga sa kabila ng kanyang tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Maayos naman ang presidente, palagay ko napanood naman ninyo yung video at maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan pirmahan, marami rin kailangan basahin. Ang sabi ng kanyang mga doktor, magpahinga ng 1 linggo. Sa ibang balita, nananawagan si Senator Joel Villanueva sa Senado na ipasa ang panukalang batas na mag-a-update at magmomodernisa sa luma at hindi na napapanahong bank secrecy laws ng Pilipinas. Sa kanyang sponsorship speech para sa Senate Bill No. 1728, sinabi ni Villanueva na naiwanan na sa panahon ang Pilipinas dahil bigong i-update ang bank secrecy regime at hindi na anya tugma sa global at regional standards. Kaya naman, sa ilalim ng panukalang Banking Reform for Integrity, Good Governance, Honesty and Transparency o BRIGHT Act, papayagan ang pagbubukas at pagsusuri ng bank deposits sa malinaw na itinakdang mga kondisyon at lehitimong layunin. Kabilang dito ang investigasyon ng Office of the Ombudsman, mga pagdinig ng Kongreso in aid of legislation, mga kasong may kaugnayan sa anti-graft at anti-corruption laws, monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maging lehitimong inquiry ng financial regulators at tax authorities. The BRIGHT Act is not merely a compliance measure, Mr. President. It is a governance reform, an anti-corruption reform, and a national integrity reform. It is a step toward recovering stolen public funds, preventing money laundering,
strengthening tax enforcement, empowering regulators, and building a trustworthy and resilient financial system. Nasungkit ni Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena ang ginto sa International Springer Meeting sa Lausitz Arena sa Cottbus, Germany. Tumalon si Obiena sa 5.77 meters. Kapareho niyang naabot ang taas na ito ni Menno Vloon ng Netherlands. Dapat sanang pagdesisyonan sa jump-off ang panalo pero idineklara na lamang ng mga opisyal na may 2 kampyon. Matapos parehong bigong malagpasan ng dalawa ang 5.84 meters sa parehong dami ng attempts. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng Cottbus Meet na may naghati o nagtay sa top spot. Matatandaang nasungkit din ni Obiena ang bronze sa ika-6 na ISTAF Indoor sa Dusseldorf noong nakaraang linggo. Sa social media, ibinahagi ng Filipino pole vaulter ang saya ng crowd kasabay ng paggamit niya ng paboritong OPM beat habang nagtatanghal na lalo nagpasaya sa kanyang fans. Congratulations, EJ! Susunod, traffic enforcer sa Maynila na nabidyohan habang nangongotong ng SUV driver sa Binondo. Ano nga ba ang naging hatol? At 15 patay sa isang plane crash sa Colombia. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng Police Regional Office ang isang insidente ng umano'y tila panlalaban matapos barilin ng isang 54 anyos na lalaking pasahero sa pre-departure area ng Iloilo International Airport nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, nag-ugat ang insidente nang tumanggi ang pasahero na sumailalim sa security inspection matapos makita sa x-ray machine ng isang bladed weapon sa loob ng kanyang bagahe. Agad rumisponde ang mga otoridad at paulit-ulit na inutusan ng lalaki na isuko ang dalang sandata. Pero sa halip na sumunod, umano'y sinubukan pang saksakin ng lalaki ang isa sa mga pulis. Nakaiwas ang opisyal at binaril ang suspect sa balikat matapos makita ang agarang banta sa buhay. Agad binigyang lunas ng airport medical team ang suspect bago inilipat sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Samantala, inilagay sa restrictive custody ang 10 na pulis habang isinasagawa ang masusing imbestigasyon sa insidente. Balik normal naman na ang operasyon ng Iloilo International Airport ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mga ka-A to Z, nabiktima na rin ba kayo ng pangungutong o yung nabawasan ng bulsa kaysa matikitan dahil sa traffic violation? Viral nga ngayon sa social media ang insidente ng pangungutong ng isang Manila traffic enforcer sa isang driver na umano'y lumabag sa batas trapiko. Pero imbis nga tikitan ay hininga nito ng pangkape. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Magkano ba kaya mo? Ito ang bumungad sa motoristang ito nang sitahin ng traffic enforcer sa Binondo, Maynila nitong Lunes, January 26. Makikita sa dashcam ng sasakyan ang pagpara ng traffic enforcer matapos habulin ng driver ang nagbiblink na green light. Pero imbis na tikita ng driver dahil sa umano'y traffic violation, tinanong ang motorista kung magkano ba ang kaya nitong ibigay. Morning! Stop ka na, tingnan mo, tinuturo ko na nga stoplight sa'yo eh. Teka, saan ka ba? Sa Mateo po. Naku, 2,000 pa yung bayad sa violation, tapos terminal kang 2 days, 500 a day, 3,000 yun. Namili lang ng pantingdang gulay ang driver pero hindi niya inakalang makokotongan pa nga siya pauwi. Magkano ba kaya mo? Kayo po bala po. Paano nga kung bala? Itikita natin. Titikita niyo po ako. Malaman po kasi naka-violation po. Nang questionin ng driver ang traffic enforcer sa tanong nitong magkano ang kaya nitong ibigay. Babawasan ko nga yung ano mo kung, di ba kasi 3,000 nga. Ayon sa driver, pahiram lang ng asawa ng kanyang kapatid ang sasakyan para mamili ng gulay na kanya namang itinitinda. Nang marinig ng traffic enforcer ang paliwanag, humirit ito ng... Nagpakapigan na lang.
Wala, ito lang po yung natira po eh. Nag-viral ang video na ito na ngayon may nasa 14,000 reactions na at libo-libong shares. Agad namang sinibak ng Manila Traffic and Parking Bureau ang traffic enforcer dahil sa illegal exaction o pangongotong. Dahil din dito, inaatasan ang sinibak na traffic enforcer na isauli ang kanyang ordinance violation tickets, IDs, handheld radio at body camera. Pagtitiyak naman ng Manila government. Rest assured that one strike policy is still in effect. Pag may nag-commit na nanulongges ng mamamayan, wala na kagad trabaho. Babala ni Isko sa mga empleyado ng Maynila na gagawa ng mga patagong lagayan o anumang iligal. Bukod sa hiya na kanilang mararanasan, mawawalan din sila agad-agad ng trabaho. Alam mo, sa isang kaing ng kamatis, pag may bulok na isa, tanggalin mo agad kasi makakahawak. Wala pa namang pahayag ang sangkot na Manila Traffic Enforcer. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Mananatili ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court sa gitna ng usap-usapan na papalitan umano ang mga abogado nito. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ipinaabot niya sa kanyang ama ang mga concern patungkol sa umano'y kawalan ng kasiyahan sa legal team mula sa mga kritiko at supporters matapos ngang ideklara ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit ang dating Pangulo na humarap sa confirmation of charges hearing sa February 23. Pero giit ng bise, hindi papalitan ng mga abogado ng ama bagamat may mga tagubilin itong ibinigay sa kanyang legal team. Hindi naman idinetalye kung patungkol saan ito. Samantala, mapapanood ng publiko ang confirmation of charges hearing sa webstream ng official website ng ICC sa February 23 na may 30 minutong delay. Nagpadala na ng kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas sa Cambodia para beripikahin ang impormasyong naroon ang gaming tycoon at pinaghahanap na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagsasagawa na ng raid ang mga otoridad sa iba-ibang lokasyon doon. Una nang naglaan ng reward na 10 milyong piso ang DILG para sa ikadarakip ni Ang na may warrant of arrest sa kasong kidnapping with homicide kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Cambodia, andun na yung liaison natin. Dito, in the last 20 days, 18 sites na ang ni-raid natin. All negative. But his world is getting smaller. Palit ng palit yan. Pasintabi po sa mga manonood, 11 karagdagang bangkay ang narecover na sa patuloy na search and retrieval operations para sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 Roro Ferry sa Basilan. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakita ang mga bangkay malapit sa Baluk-Baluk Island. Iginiit naman ng mga pamilya ng pasahero na marami pa umanong mga bangkay ang nawawala. Samantala, binigyan naman ng special permit ang ilang shipping lines bilang pansamantalang pamalit sa sinuspinding Allison Shipping Lines sa mga rutang Zamboanga, Isabela City at Dumaguete, Siquijor. Ayon sa PCG, handa silang magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero sakaling kulangin ang mga barkong bumibiyahe sa mga apektadong ruta. Patay ang lahat ng 15 sakay ng isang eroplano sa isang mabundok na lugar sa Northeast Colombia, kabilang ang isang mambabatas ng Colombia ayon sa state-run airline na Statna. Base sa ulat, may 2 crew member at 13 pasaherong sakay ng eroplano, kabilang ang miyembro ng House of Representatives at kinatawan ng Catatumbo District. Nawalan ng komunikasyon ng eroplano ilang saglit matapos ang paglipad. Hindi pa tukoy ang sanhi ng pagbagsak at nagsasagawa na ng masusing investigasyon hinggil sa aksidente.
Kalmado, focused at determinado. Yan ang naging susi sa panalo ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa kanyang round of 16 match kontra kay Himeno Sakatsume ng Japan, Miyerkules ng gabi sa Rizal Memorial Tennis Center. Nakataya ang pwesto sa quarterfinals ng Philippine Women's Open kaya kinailangan ni Ayala na malagpasan ang malakas na simula ni Sakatsume sa unang set. Mataranda ang tinalo ng Japanese player si Ayala noong 2023 sa WTA 250 Japan Open sa score na 6-3, 6-0. Pero sa harap ng home crowd, tiniyak ni Ayala na mas save ang 4 na break points para madumina ang laro. Ayon kay Ayala, pananatiling kalmado at consistent sa bawat point ang nagpanalo sa kanya. Kumataw naman ngayong Webes si Alex Ayala laban kay Camila Osorio ng Colombia para sa quarterfinals. Laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, mainit na isyu ngayon, driver ni Rian Ramos. Inakusahan ng aktres at kaibigang si Michelle D ng torture at illegal detention. At game ka na ba to buy? Pre-loved OOTDs ni Kim Chiu ipinagbebenta sa isang bazaar. Ang kita, itutulong sa charity. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Shocking news sa showbiz world. Pinaparatangan ngayon sina beauty queen Michelle D at aktres na si Rian Ramos ng umano'y illegal detention at torture sa driver ni Ramos. Pero kaibigan ng beauty queen sinabi na wala sa Metro Manila si MMD nang mangyari ang umano'y pambubugbog. Samantala, how to be Kim Chiu nga ba? OOTDs ng aktres ibinenta pero meron pa nga bang mabibili? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabon. Physical assault, torture at illegal detention. Ito ang seryosong mga paratang ng personal driver at assistant ni Rian Ramos na pinagdaanan sa kamay umano ng naturang aktres, kaibigan nitong beauty queen na si Michelle D at isa pang individual. Ayon kay alias Totoy, nangyari umano ang lahat 3 araw mula January 17 sa condominium unit sa Makati City. At nakatakas lang dahil tumalon ito paglabas ng 39th floor at nakahawak sa isang lubid. Ang motibo, hinahanap umano sa kanya ang mga pribadong larawan. Sagot naman ng kampo ni Ramos at D na una na nilang sinampahan ng kasong pagnanakaw ang driver. Imposible rin nila ang illegal detention dahil residente ng naturang kondo ang driver bilang staff ni Ramos. Dinipensahan rin ng shoe designer na si Jojo Bragais, si Michelle D at sinabing nasa Iloilo si D nang mangyari ang umano'y pambubugbog. Sa ngayon, tinutulungan ng Volunteers Against Crime and Corruption si alias Totoy. Samantala, want to be like Kim Chiu? Chance mo na itong humabol sa pag-ukay-ukay ng aktres sa kanyang mga damitan. Dinagsa ng fans ang Closet Bazaar ni Kimi, kung saan pinagbebenta ang kanyang pre-loved outfits at accessories. Ang presyo, mula 50 pesos lang hanggang 2,000 pesos. At lahat ng pagbebentahan mapupunta sa charity. O diba, feeling Kim Chiu na nakatulong ka pa. Pero hindi nagtagal dahil agad na na-sold out ang lahat ng mga ibinentang gamit. Hanger na lang ba ang natira? Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabon. Dama nyo pa rin ba ang lamig hanggang ngayon? Aba, kaya naman siguro minsan ang iba gaya ng isang ito ay gumamit na lang ng spinning wheel para malaman ang desisyon kung maliligo ba o hindi. Ano kaya ang sagot? Panoorin.
Wisik-wisik na lang. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa American actor na si Robert Urich. Ang sabi niya, ang malusog na panlabas ay nagsisimula sa panloob. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!